Mr. Witness, binanggit mo din ang Organized Transnational Crime Division. Ano naman ang dahilan at isinama ito sa Special Task Force kung mayroon man? Hindi naman po lingid sa atin na ang ating Pangulo ay may mga pagkakataon na lumalabas ng ating bansa at nagbabiyahe na kung saan ay ating pa rin pong tungkulin na bantayan ang kanyang seguridad kahit siya ay nasa labas ng ating bansa. At ang ating pong Organized Transnational Crime Division, sila po yung merong ugnayan sa ating pong mga counterparts sa iba't ibang bansa upang ating pong maisiguro ang kaligtasan po ng ating pong Pangulo habang siya ay nasa labas ng ating bansa. Mr. Witness, kasama sa iyong binanggit ang Technical Intelligence Division. Ano naman ang dahilan at kasama ito sa miyembro ng STF kung mayroon man? Napaka-importante po ng role ng TID, ng Technical Intelligence Division, sapagkat ang mga banta po na katulad ng pumapasok po sa ating Pangulo ay nangangailangan po ng masusi at malawak na intelligence network. At ang TID po natin, sila po ang may karapatan dito at nagpuproseso ng mga ganito pong gawain. Bilang huli, Mr. Witness, binanggit mo din ang Digital Forensic Laboratory Division. Ano naman ang dahilan at isinama ito sa miyembro ng Special Task Force? Importante po ang kanilang role dito sa task force na ito sapagkat lahat po ng mga ebidensya na ating makakalap, lalong-lalo na kailangan pong idaan sa forensics o pagsusuri na technical, sila po ang dibisyon na maaari pong gumawa ng pagsusuri na ito. Maraming salamat sa iyong paglilinaw kaugnay ng komposisyon ng Special Task Force. Mr. Witness, anong mga pagkakataon kailangan ng NBI bumuo ng task force kung iyong nalalaman? Ang pagbuo ng task force ay yung mga immediate po na pangangailangan na ating tugunan. Sa po yan. Pangalawa po rito ay kung isa ng malawakan ang isang bagay na kailangan nating tugunan at imbestigahan. At ang task force din po, kaya po ganyan kalawak kung makikita ninyo, ay kung ang nasasakupan po nito ay hindi lamang iisang lugar. At yung po mga seryosong banta, na katulad ng banta sa ating Pangulo, ganitong task force po ang pakiramdam namin na kinakailangan. Mr. Witness, balikan ko ang Special Task Force na iyong binuo. Kanina, ibinahagi mo ang komposisyon nito. Ano ang iyong partisipasyon bilang NBI Director kung meron man sa investigasyon ng Special Task Force? Nakasad po dyan sa administrative order na yan na ang patuloy na pakikipag-ugnayan po sa Office ng Director at patuloy na pag-uulat kung ano man po ang kanilang nakikita o na-monitor at lalong-lalo na po kung may specific po na kailangan kaagad matugunan ay dapat pong ipaalam sa opisina po ng Office ng Director. Balikan natin ang Special Task Force na binuo sa ilalim ng AO number 11, Mr. Witness. Ano ang nagtulak sa'yo kung mayroon man upang buuin ang Special Task Force na ito? Ang akin na po nabanggit, ang malinaw na banta at planong pagpatay po sa ating Pangulo na para sa amin po sa law enforcement, ito ay nag-transcend na sa banta po sa ating national security. Sapagkat anuman pong banta sa ating Pangulo ay banta sa seguridad ng ating bansa. Sapagkat ito ay magdudulot ng kaguluhan, ng ligalig at destabilisasyon po sa ating pong gobyerno at sa ating pong bansa. Nabanggit mo na ang banta sa buhay ng Pangulo ay banta na rin sa national security. Ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man ang nagtulak sa'yo upang buuin ang Special Task Force na ito? May mga pangyayari po na atin pong nasaksihan na nagpatunay na ang banta ay seryoso. Katunayan po, ang aming investigasyon ngayon ay tumawid na sa hindi banta kundi isang plano talaga na patayin po ang ating Pangulo ng Pilipinas. Sapagkat doon po sa ating mga inobserbahan na tinatawag dating open source intel, mandilaw po roon na ang ating Vice Presidente sinabi mismo na siya ay kumausap na ng papatay at pumayag yung papatay na yan sa ating Pangulo ng Pilipinas. Mr. Witness, bukod sa iyong nabanggit kung saan may kinausap ang Vice Presidente na papatay sa Pangulo, ano pa kung mayroon man ang dahilan o nagtulak sa iyo upang buuin ang Special Task Force? Kung makikita po ninyo doon sa whereas clauses ng Administrative Order 11, ang nag-isa pong nagpatibay rito ay yung aming napanood na live broadcast po ng isang rally na tinatawag na Rage Coalition. If I remember it correctly, it's April 12 na nagsasalita ang mayor ng Davao City na si Mayor Sebastian Basti Duterte na sinabi niya na isang ulo lang naman ang kailangan namin at yan ay ang ulo ni Bongbong Marcos. Yan po ay aming isinama sa aming factor upang buuin po itong ating Administrative Order number 11. May nabanggit ka na Rage Coalition Rally noong April 12, 2026. Ano itong insidenteng ito, Mr. Objection, Your Witness? Honor, relevance. We ask for the relevance, Your Honor. Part of the witness's narration. Counsel, you're on a short leash again, kindly connected to this case. Your Honor, this Witness may answer. Dito po sa rally na ito ay nakita natin doon pa lang pa sa pangalan na sinasabing rage, ito po ay may interpretasyon base sa aming law enforcement experience na pag sinabing rage, galit, puot. At ang mga personalidad po na dumalo rito ay makikita nating mga personalidad na kilalang tumutuligsa at naglalabas ng destabilisasyon po sa ating pong gobyerno ngayon. Makita po natin ang presence ng iba't ibang personalities dyan na consistent na nagdudulot ng ligalig po sa ating pong bansa. Mr. Witness, kung ipapakita sa iyo itong videong ito ba'y makikilala mo? Opo.
Anong partikular na bahagi ng videong ito ang tumutukoy sa iyong sinabi kung saan may binanggit si Mayor Sebastian Duterte? Mr. Presiding, we be allowed to Objection, check Your Honor. on the timestamp. Let's listen to the council's objection first. Attorney Vinluan, what is your objection? Again, irrelevant, Your Honor. Same ruling. Council, go to it directly, and I hope you will connect and make the connection between this video and the matter at hand. Yes, Director Matibag, you may proceed to open the US. Are you referring to your notes, rather? Opo, yung pong aking investigation. You may refer to your notes, Kung saan Director po Matibag. nakasulat ang timestamp ng video na aking po binabanggit. Your Honor, may we be allowed also to produce Counsel for assisting counsel for the respondent may look at the document being reviewed by the witness. Likewise, should the prosecutor wish to do so, assisting counsel for the prosecutor may also stand up and accompany assisting counsel for the defense. You may proceed, Director Matibag, to answer. Yan po ay nasa timestamp 234.35 to 234.43. Your Honor, we are requesting that the video of Mayor Sebastian Duterte during the Rage Coalition on April 12, 2026, which has been previously marked as P430, particularly timestamp 234.35 to 234.43, be flashed, Your Honor. The tech is directed to kindly play the timestamps mentioned. May I request assisting counsel from the defense to kindly witness the breaking. Is the USB sealed, counsel? Has I the believe, seal Your been Honor. broken? Witness is instructed to break the seal while being witnessed by assisting counsel for both parties before it is presented to the tech for it to be played. Ayaw. While the witness is breaking the seal and bringing it, giving it rather to the counsel for the prosecutor and assisting counsel for the respondent, Chair would like to make a manifestation with respect to the proceedings. Earlier, the Chair intimated to some senator judges, as far as practicable, to make their interjections and interventions after the party shall have examined the witness, both direct, cross, redirect, and recross, if any, unless the matter is of urgent, administrative, or procedural concern, in which case it may be brought up even before the examination of the witness by the parties. But as far as practicable, let us allow the parties to finish the examination of the witnesses by themselves, because this is more of a trial really than merely seeking clarificatory questions when the counsels can elicit that from the witness anyway. Yes, are we ready to play the video? Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Mr. Witness, napanood mo ang video. Ano ang kaugnayan ng video na ito sa insidente ng Rage Coalition na tinukoy mo kanina? Yan po yung aking tinutukoy na video. Ano ang partikular na sinabi ni Mayor Sebastian Duterte sa nasabing insidente kung iyong naaalala? Sinabi po niya na isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Mr. Witness, ano ang kahalagahan ng insidenteng ito sa Rage Coalition sa investigasyon na ginagawa ng Special Task Force kaugnay ng banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente? Objection, Your Honor. Up to now, the prosecution has not established the relevance of these incidents to the matter at hand, Your Honor. Your Honor, I'm We're in the objecting on the basis process. of irrelevance, Your Honor. I'm in the process of establishing the relevance already, Your Honor. Counsel, kindly do so as best you can with the shortest possible time. I will allow it. Yung pong video na yan ay amin pong naikumpara sa mga naging pahayag ng ating Vice Presidente na kung saan meron din po kaming bidyong binalikan na ang ating Vice Presidente ay nagre-refer din po sa pagtanggal ng ulo ng ating pong Presidente. Kung kaya't nakita namin po ang pagkakahambing ng statement po ng ating pong Mayor at ng Vice President Sara Duterte. Mr. Witness, binanggit mo ang isang insidente kung saan sinabi ng Vice Presidente gusto tanggalin ang ulo ng Presidente. Ano itong insidenteng ito kung iyong nalalaman? Sa aking pong recollection sa pag-imbestiga, ito po yung kanyang press conference noong October 18 ng 2024 kung saan sinabi niya, gusto kong tanggalin ang ulo niya ba? At sinabi rin po niya nga, imagine cutting his head. So yan po ang binabanggit ko na video. Kaugnay ng sinabi niya na gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Anong partikular na bahagi ng binanggit mo na video ang tumutukoy sa sinabing ito ng Vice Presidente? Mr. Presiding Officer, respectfully, with your permission, for the timestamp, I want to refer to my Witness is allowed to refer to his notes Salamat with po. assistance and within the view of the counsel, assisting counsel for the respondent and the prosecution if they so desire. Your Honor, can we ask permission to scan the whole notebook, Your Honor? Or at least the salient portions of the notebook, Your Honor. To look at it, to scan it, to see that if baka may mga
nakasulat na iba dyan na wala nang kinalam. Just to confirm that it is indeed his notes. What is the book you are referring to or notebook you are referring to, Attorney Matibag? Mr. Presiding Officer, actually, diary ko po ito at saka notes eh. Combination. So kung makikita naman po, mula pa noon, iba't iba pong nakasulat dito. May mga personal po, may mga usapin. Ito lamang pong notes ko na to, nakatuon dun sa date kung saan po nagkaroon na ng investigation po yung Administrative Order number 11. Then just the salient portions, Your Honor. Your Honor, just for the record, we would like to invoke the right of the witness to refer to his notes because that note pertains to investigation notes which were prepared, done, written at the time of the investigation, Your Honor. That is to refresh his memory, Your Honor. No, the presiding officer already allowed it. Counsel for the respondent, your assisting counsel is there. Without necessarily scanning the whole notebook, which might contain other confidential or perhaps personal information, he may observe what the witness is referring to, and you may make your observations known to the record should he observe something out of the ordinary. Witness may answer. Ang timestamp po dun sa sinabi kong gusto kong tanggalin yung ulo niya ba is from 1:35:57 to 1:36:10 po. Your Honor, may we request that the video of the Vice President on October 18, 2024, during her press conference, previously marked as P411, particularly timestamp 1:35:57 to 1:36:10, be played, Your Honor. Has the USB seal been broken by the witness? If not, witness is instructed to kindly break the seal of the marked evidence in full view of the assisting counsels for the parties. Thereafter, for the USB to be brought to the tech booth, and the clerk of court is instructed to have it played with respect to the identified timestamps of Director Matibag. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Mr. Witness, Toxic napanood mo ang video. The video is still playing, I believe, lead prosecutor. Unless you want it cut already. Yung timestamp. It may be cut, Your Honor. I'm sorry? Do you It may want? be cut, Your Honor. Okay. The timestamp is only 1:35:57 to 1:36:10.